Ulitin natin. Diyos noon pa man, pangako mo't tipan, dakila at tapat. Pinatunayan mo, mga pangako mo ay gagawin mo. Dumaan man ng anumang bagyo, ako'y hawak mo. At tiwala ang buong puso ko sa pangako. Atin pong awitin. Dakila ka dapat sa akin. Dakila ka dapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka dapat sa akin. Dakila ka. Diyos ng kailanman, mundo'y lumipas man, di ka magwawakas. Oh, sa lahat ng panahon, ika'y naging tapat sa mga pangako mo. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo. At tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila ka dapat sa akin. Dakila ka dapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka dapat sa akin. Ika'y tapat sa akin. Jesus ang aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ang aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang Kailangan Jesus ang aking buhay, sa'yo sa'yo iaalay. pag-asa Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ang aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan,
Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka tapat sa akin. Yes, Lord. Dakila ka at tapat sa akin. Ikaw ang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon na dakila. Ikaw ang Panginoon na gumawa. Ikaw ang Panginoon na nagplano ng lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy, Panginoon, kang kumilos. Allow the understanding of your Holy Spirit to be manifested in us sa patuloy naming paglakad ayon sa kalooban mo. Give us understanding on your word and through the enablement of your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning, everyone. Nasa 6th day na tayo. Wow, 34 na lang. Ang lesson natin sa first week is the privilege of being called. Kaya grabe talaga yung kung i-meditate natin ang word of privilege, it's so overwhelming yung may imagine mo, privilege pala ako, Panginoon. And being privilege of being called, there are costs. May cost po siya. And as we yung kausap namin kagabi yung anak namin sa Pilipinas, nag-uusapan kami sa aming sitwasyon as a family sa Pilipinas at dito. We're talking na we are really in a battle. Nasa battle kami, and sabi nga ng anak ko doon, Ma, hirap pala ng kalagayan ni Papa. Ang hindi rin niya, kung baga titingnan din doon din sa kanya, as the one that manages the arm of the Lord that God had given us. Ang hirap din ng kalagayan niya. Maraming sitwasyon ang kaharap namin. But then, praise God, kasi even with those situations, still we are privileged. Saan tayo titingin at this point of our situation? At this point na, as in battle, nasa battle tayo. The Lord had let me remember the name of Jael. Hindi siya, kumbaga, it's just, hindi siya prophet, hindi siya judge, just a simple woman. Isang simpleng babae. Yung pinaalala niya ang pangalan sa akin. I believe it's the Holy Spirit guiding us that to look upon the life of Jael. At that time, sa Judges 4 and 5, dito makikita ang buhay ni Jael. Pinili siya. She is privileged to be called just a simple woman, isang babae. At hindi siya mismo nandyan sa Israel. Hindi siya mismo, kumbaga, is not a part of the army na nandoon. But she knows, tingnan natin.
Si Jael. Who is Jael? So si Jael ay isang wife siya, asawa lang siya ng isang Kenite. And they are one of the ano siya, descendants of the in-law of Moses. In-law lang siya. Kumbaga malayo siya. Malayo ang connection niya sa Israelite. But then courageous siya kasi nag-play siya ng kumbaga turning point ng pagkapanalo ng Israelites over the Canaanites. Kasi at that time ang Israel ay dumadaan sa battle. Sabi dito sa Hukom 4:1-3. Nang namatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Habin, isang Kananeo na hari ng Hazor, si Sisera, na taga Haroset Hagoyim, ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Habin ay may 900 karwahing bakal, pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. So, it's yung first day natin, parang tayo yon sa Pilipinas, na we are in a situation na oppressed talaga ng kalaban. Ang katotohanan ay katotohanan at justice ay parang ginurakan na. But why are we in this situation? Ang tanong, why are we in this situation? Tingnan na lang din natin ang mga Pilipino saang anong estado, saang estado tayo. Kahit na tinagurian tayong Christian nation, but even sa mga believers themselves are not. Merong nagsabi nun sa akin na, ang akala ko Kristiyano, pero hindi naman pala totoo. So, that's where we are. Kaya, magtatanong pa ba tayo, bakit ganito ang Pilipinas? Why are we in this state? It's because of sin, sa pagkakasamaan ng mga kasalanan na ginagawa natin. Kagaya ng sitwasyon ng Israel, nasa sitwasyon sila because of what they are doing. Kung baga consequences yan. Yung mga nakikita natin sa paligid natin, mga kaibigan natin, those are na ang hirap, nakikita natin na ang hirap unawain. Parang tayo ang nabibigatan. It's because of consequence sa ginawa niya. But then, at this point, pasalamat tayo, sabi nga meron akong minsan sinabi sa cell group ko yata yun na, grabe, iba talaga ang may Panginoon kasi may anumang hirap na ng iyong sitwasyon, still you have someone na matatawag mo. Kaya ang Israelites, good that they know saan sila tatawag. They have called upon the Lord. Humingi sila ng tulong. Sa oras ng
hirap ng isang sitwasyon, kahit wala siyang intimate, kahit wala tayong intimate na relasyon sa Panginoon, especially the Filipinos, kasi alam nila na may Panginoon. But though most wala talagang intimate na relasyon, at least they call upon the name of the Lord. Yun yung palaging ginagawa natin. Even at nasa kamatayan na tayo, we call upon the name of the Lord. Mabuti na lang at they call upon the name of the Lord. Kasi ang Panginoon is ever ready to help those who call upon the name of the Lord. Kasi di ba, nasa verse din yan sa Bible, those who call upon the name of the Lord will be saved. Kahit nasa kamatayan, ano niya yan salita niyan. Kaya dito, this is how the Lord saved Israel from the enemy. Tatlong persons ang narito in the name of Deborah. Si Deborah ay siya yung judge. In the name of Barak, siya yung nagled ng army. And in the name of Jael, na a simple housewife na malayo ang hindi siya part of the army. So, may utos ang Panginoon kay Barak through Deborah. Sabi ni Deborah for Barak, has not the Lord, sa nasa Judges 4:6, has not the Lord, the God of Israel, commanded you? Go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and from the people of Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Yun. Isang araw ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Naphtali. Sinabi niya ito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulun, isama mo sila sa bundok ng Tabor. So this is his army ni Barak, and ito yung lalaban. This is who we are. Sa ating lahat na nandito, nakikinig. And sa mga makikinig pa sa naka-record. Kasi yun nga, sa timetable, ang hirap ng OFWs kasi we really could not gather them at one time. Kaya we have to be wise. We have to be wise. Kaya we have to do something. Kaya may recording ito. And so hindi lang tayo na nandito ngayon, but those sa makikinig, pinili tayo ng Panginoon to go to fight. So kagaya ng sabi pa sa 4:14, Hukom 4:14, sinabi ni Deborah kay Barak, lusob ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh, pumunta ka sa bundok. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. So yun, may utos sa kanya, go, gather, yung taong makakasama niya, and then lumusob nga. Just like with us, mayroon tayong go din, di ba? Sa Matthew 28:19-20, mayroon tayong go, therefore. Go. So mayroon tayong go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe
all that I have commanded you, and behold, I am with you always. So just kaya sabi ko, wow Lord, parallel talaga. It's the same God sa Old Testament at sa New Testament. Ganun pa rin ang command niya sa atin, go, makikilaban doon sa kalaban. Hindi naman tao ang kalaban natin kasi ang sa atin ngayon is go and make disciples. But we are warring against principalities dito as of this time sa atin. Sa mga espiritu na nagpapakulong sa tao. Tayo ang binigyan niya ng utos, and we are called. Sabi nga dito, dapat nating maintindihan, we are called. Sabi sa 2 Corinthians 5:18-19, God gave us the ministry of reconciliation. Tayo ang inutos sa atin, go. Kasi binigay sa atin ang ministry of reconciliation. Doon sa hindi pa naibabalik sa Panginoon, doon sa hindi pa, ang relasyon ay hindi pa tama because mali ang kanilang, either they are being deceived, they are being imprisoned by wrong beliefs, wrong strongholds. Mayroon silang mga strongholds. Tayo ang binigyan ng ministry of reconciliation. Ito ang dapat nating ilagay sa ating puso't isipan. Just like Jael, why Jael, kahit malayo siya, he is not within the army, but she understood ang utos ng Panginoon sa mga Israelites. Sabi dito kasi alam niya, Jael's loyalty to God and His people is her just contribution. It was part. Kasi yung nasa Deuteronomy 20:16, para maintindihan natin, Deuteronomy, malit na yung oras ko, 20:16. Let's see. Sabi dito, ngunit sa lungsod, sa lupaing ibibigay ko sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. 17, lipulin ninyo ang mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hevet at Jebuseo tulad sa utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So yun yung utos ng Panginoon sa Israelites doon sa place ng Canaanites. Nalilipulin ang lahat, walang ititirang buhay. So it's just like as mayroong utos ang Panginoon to all. Ang utos niya to go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them. So to all nations ang utos sa atin. Kaya kung naintindihan natin yan, kahit malayo tayo, kahit we are not, parang sasabihin, hindi naman ako si Barak, hindi naman ako hindi naman ako pastor, hindi naman ako sa leader, hindi naman ako nasa worship team. Kumbaga wala kang posisyon within the church, wala kang hinahawakang ministry, just like Jael. But you understood that yung utos ng Panginoon sa atin na sa lahat ng tao, we have to teach them, we have to make disciples para sa lahat. Kagaya yun yung pagkaintindi ni Jael that walang ititira. Kaya at the time na sumulong na yung
yung Israelites through the leadership of Barak and kasama si Deborah, which is the judge, nagapi nila. As we shorten as you read Judges 4 and 5, nagapi nila ang kaaway sa Mount Tabor. Itong si Sisera, yung pinaka leader talaga, he is the general of the army. Kung baga sa espiritu, ito yung pinaka-grabe yung ginagawa sa ating sa atin at sa mga mananampalataya at sa mga hindi pa mananampalataya. Ito yung gumagawa ng kaguluhan. Kahapon nga lang sabi ni Bimboy, ang gulo na ng factory. Mayroon ang kaaway gumagawa ng kaguluhan. But then, as the Lord is with us, as we obey yung pagpunta natin at paglusob, may ginagawa tayo. Pumunta tayo at lumusob. Hindi lang pumunta, kundi lumusob. We are in the battle. Nasa battle tayo. We are winning, we are discipling, we are continually naghahanap ng mga kaluluwa. We are praying, we are seeking the Lord. There is victory. And ito pa yung pinakamagandang hindi po, ang akala natin wala tayong, we are of no use kasi maliit lang tayo, taga walis lang ako, assist lang ako dito sa likod. But kung naiintindihan natin ang utos ng Panginoon na walang ititira, na kahit general na you have come across a general, yung malaking tao ito, hindi ko kaya ito. It's just like me. Parang hindi ko kaya ito ang laking tao nito. Kahit anong state pa ang tao, malaki man siya, malaking posisyon man niya, o business, kung baga he is above you. But if you know that you are called, privileged to be called to anointed to defeat the enemy, just like Jael, hahanapin mo ano ang need ng taong yan. Kasi yun yung patalo kay Sisera. Hinanap ni Jael. Let's be wise. Sabi nga, be wise as a serpent, be gentle as a dove. So hinanap ni Jael, ano ang need ni Sisera as he come across the tent of Jael. Papunta sa tent ni Jael kasi kumalagay pa. Parang natalo na yung kalaban, natalo na sila, kaya tumatakas na siya. Kaso doon siya napunta sa tent ni Jael. Yan, may mga taong doon sa atin pupunta na hindi natin maintindihan ang naman dito, ba't sa akin ito pumupunta? Wag lang nating baliwalain. Wag lang nating baliwalain ang taong pumupunta sa atin because he or she has a need. Meron siyang need. Kaya yun yung ipapanalangin natin. How would we handle this situation? Ano yung need niya na maibibigay natin so that magiging kalmante siya sa atin, and he or she would just be pupunta lang siya sa ating bahay, will just rest, and we have that opportunity to kill those mga negative thoughts, the principalities na nakaano sa kanyang katawan, yung strongholds na nasa kanyang katawan.
sa kanyang isipan, sa kanyang puso. We have those opportunity because na-answer natin yung need niya, kaya magkakaroon siya ng tiwala sa atin. Just like Jael, ito yung ginawa niya. Si Sarah was just asking for water. Kasi pagod, nakilaban, and he was just asking for water. But Jael give him milk. Kasi alam ni Jael that milk mas makakabuti kay si Sarah yung milk. Milk is nasa maraming properties ang milk. Nasa milk is considered as a word of God dun sa pure word of God doon sa pagtuturo sa atin. And that's why Jael had the opportunity to kill si Sarah. So, yan yung main ano natin. But mayroon palang doon sa tribe of the Israelites, hindi po lahat tumulong sa pakikilaban laban sa Canaanites. Hindi po lahat tumulong. And I will go back. After the death of Sisera pala, after the death of Sisera, as in nag-go forward na talaga ang laban, na nanalo na ang mga Israelites because of Sisera's death against Jabin. At saka ito, hindi lahat ng tribe of the whole Israelites have helped. It was Zebulon and Naphtali ang na-mention lang doon sa Judges 4 and 5. And Zebulon was mentioned that Zebulon is a people who risk their lives even up to death. Kasi kung mayroon ka nitong character na rinirisk mo ang buong buhay mo, even up to death, ito yung provision that we could win against evil. We could win against the enemy. Kasi ito yung provisions sa Revelations. How could we win against the enemy? Through the word, through our testimony, through the blood of Jesus, and through our life, ready to risk even up to death. Yun yung dapat mayroon tayong character of people who is ready to risk their lives even up to death. Sabi ko nga sa kagabi, saan pa ba tayo papupunta? Wala na tayong ibang pupuntahan kundi to go. Lumusob na talaga up to our last breath. Kasi at least sure ka na if you have used your life para sa Panginoon, sure ka where will you go? Sure ka that even sa yung last hininga, yung mga taong after you will be blessed. Your children and if sa ministry, you will be blessed because of your life. And wag tayong mag-alala kasi it's not us who will be fighting for. Sabi nga dito sa Judges 5:20, from the heavens, the stars fought from their courses. They fought against Sisera. So ginagamit lang tayo ng Panginoon. Kaya we must not fear kung ano yung nakikita natin sa hinaharap, yung mga kalaban natin. Hala, 900 chariots, bakal na chariots with horses yan pag chariots. And hindi lang yung 900 na chariots, but yung army behind.
Ang mention lang dyan is chariots. But with chariots going forward, there are army behind. So yun po yung baka matatakot kasi tayo na ay nakakaano kasi ang dami ng kalaban, parang walang ang dami, parang iisa lang ako, dalawa lang kami, tatlo lang kami. Parang ganon yung ano natin. No, remember this. From the heavens, the star fought from their courses. They fought against Sisera. So ang tawag lang sa atin ng Panginoon sa Judges 5:21, march on. Magpatuloy lang tayo sa pakikilaban. Pero the end of this, to those sa hindi sumama sa Israelites, hindi sumama kay Barak sa pakikilaban, nasa Judges 5:2, there is a curse. It's real. Real po ito. Hindi ko po ito inano. Ang iba kasi, we are in the, we have to understand that though God is merciful, He is also a just God. You have to bear the consequences of what you have done, of your decisions that you have made. Yung decision na ginawa mo. Sabi dito sa Judges 5:2, curse Meros. Judges 5:2. Sandali ha. Judges 5:2. Hindi Bakit ba? Sandali sandali, 24. 23. Hukom 5:23. Sumpain ang Meros, sabi ng anghel ni Yahweh, sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan ng digmain ni Yahweh ang mga kalaban. But ano ang mangyayari sa mga nagpatuloy sa pag-march o nagpatuloy sa pakilaban? Just like in yung nasa Matthew 28:19-20, yung huli, I am with you always to the end of age. So yun yung promise niya, I am with you always. So yun itatak natin, nahirapan man tayo, I am with you always. At saka kay Jael, sabi sa 24, higit niyang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ng sinyong si Heber. Sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tulda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. So higit na pagpapala ang nakalaan sa mga taong patuloy na lumulusob sa pakikilaban nitong for the kingdom of God. Let's come before the Lord. Yes, thank you for your word for today na in-encourage mo kami, Panginoon, that even kung ordinaryo lang kaming tao, Panginoon, we are not part of the team. But Lord, we must understand na ang utos mo, Panginoon, ay to disciple all nations, O Lord. To teach them all. Walang ititira, Panginoon. Lahat ng mga makakasalubong namin, walang ititira, but this is your call unto us. Kaya, Lord, may your calling to us be understood. May your entrustment to us to win souls and make disciples, to be ambassadors na for the people na makapanumbalik sa'yo. Be understood fully ng lahat ng makakakinig, even if they're not just within
if they are believers of the Lord Jesus Christ, may it be understood. Thank you, Lord, for allowing us a privilege to be called. Kahit simple lang kaming mga tao, we are privileged to be called, to be a part, because you have called us na hindi para sa ikapapahamak namin, kundi for us to be blessed because mahal na mahal mo kami. Thank you. In Jesus' name I pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Maraming salamat po sa katuruan mo na may gagamitin kang tao para sa mga anak mo. Generation after generation, ikaw po ang pumili ng mga taong ginamit mo at gagamitin mo sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong mga inuutos, especially sa mga leaders na ginagamit mo sa aming panahon. Bayaan mong ilapit ko po sa inyo si Pastor Bimboy at Pastora Marcelina. Nabigyan niyo po ng wisdom at kalakasang pisikal upang magamit sa maraming gawain. At higit sa lahat, spiritual, upang akayin ng mga anak mong tinawag para sa iyong kapurihan. Hadlangan mo po ang mga gawain ng kadiliman dahil po ikaw ang Diyos na buhay, kikilos sa bawat hakbang ng iyong mga lingkod. Maraming salamat sa katotohanan sa salita mo sa Judge 4. We are in the battle. But God does not create the hardest battle to His toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life's hardest battles. Maraming salamat po sa katotohanan ito. Pamuhay po namin at maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga, o Diyos, na muli ay pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga battle na patuloy po naming napagtatagumpayan kasama ka. Panginoon, ngayong umagang ito, pinalalapit po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa, na patuloy po, O Diyos, na magtiwala sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, ay sa mga pangako mo at hindi sa mga sarili naming kakayanan, hindi sa mga bagay na kaya po naming gawin sa sarili naming kalakasan. Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, ng karunungan na makapagdesisyon sa lahat ng bagay. Sa kabila po ng panahon ngayon, sa kabila po ng mga kaguluhan, ng mga bagay na patuloy na nangyayari sa aming kapaligiran, sa buong mundo, Panginoon, dalangin po namin na patuloy po naming mapagtagumpayan pa ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga pagsubok na maaari pa po namin pagdaanan sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw po ang Diyos na punong-puno ng karunungan, kaya naman naniniwala kami na kami bilang iyong mga anak, Panginoon, na hindi mo hahayaan na mahulog sa bitag ng lahat ng mga bagay na maaaring gawin ng kaaway sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami at patuloy na turuan na mas lalo pang magtiwala sa iyo. Sa iyong mga pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago, kailanman, Panginoon, ay hindi mapapako sa aming mga buhay. Huwag po kami magtiwala sa lahat ng mga kayang gawin ng mga tao sa paligid namin, sa lahat ng mga bagay na maaaring makapagsilaw sa aming mga mata, sa aming mga kaisipan. Na alam namin, Panginoon, na darating ang panahon ay mawawala din, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, sa mundong ito wala pong permanente, Panginoon. At ang kasiguraduhan lang namin, Panginoon, ay ang mga pangako mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, mas lalo po namin panghawakan ang iyong mga salita. At lalo po namin sandigan, Panginoon, ang lahat ng mga pangako mo sa aming mga buhay. Give us strength, Panginoon, sa bawat battle, lalo na, Panginoon, sa mga tao na sa mga oras na ito, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong kalinga, nangangailangan ng iyong tulong sa mga tao, sa mga pamilya, sa bawat community, sa bawat individual, Panginoon, na sa mga oras na ito ay may matinding pinagdadaanan.
nasa gitna ng matinding battle, O Diyos. Alam namin na sa mga pagkakataong ito, O Diyos, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, Ikaw lamang po yung maaari naming sandigan, Ikaw lamang yung maaari naming lapitan, Ikaw lamang yung maaari naming pagkatiwalaan. At sa mundong ito, Panginoon, napakahirap na pong magtiwala. Kaya Lord, tulungan mo po kami at patuloy na turuan na higit sa lahat, Panginoon, Ikaw po ang aming unahin sa aming mga buhay. Ikaw po ang aming pagkatiwalaan ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, Panginoon, at buong kalakasan. Panginoon, marami pong salamat at hayaan mo po na sa aming mga buhay ay Ikaw po ang patuloy na manguna, Ikaw po ang patuloy na mangusap, Ikaw po ang patuloy na maghari at patuloy na maging katagumpayan sa bawat oras, sa bawat sitwasyon, Panginoon, na maaari pa po namin pagdaanan. Salamat po, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na walang sitwasyon na napakalayo sa inyong kontrol upang mag-provide. Dalangin ko especially ang aming mga tagapanguna at membro na palakasin ang pisikal at espiritual na buhay, lalo na't lumaranas kami ng panghihina, lalaban alang-alang sa iyo, Panginoon. Bigyang karunungan upang mapatagumpayan ang mga pagsubok, mas lumapit, sumunod ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay, nagpapasalamat kami sa iyo na pagmamay-ari mo ang lahat ng ito at hawak mo ang lahat sa iyong mga kamay. Nagpapasalamat kami na alam mo ang aming mga pangangailangan bago pa man kami magtanong, bago pa man kami lumapit sa iyo. Alam mo ang lahat ng tungkol sa amin at mayroong kang plano. Hawak mo ang probisyon at mayroong kang solusyon. Hinihiling namin ang iyong sagot sa oras, sa iyong plano na ibigay sa bawat pangangailangan na nagpapabigat sa aming mga puso. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga alinlangan, sa pag-aalala at sa pagsusumikap na gawin ang lahat sa aming sarili. Tulungan nawa kami. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. We praise you, Lord. We magnify your name, O Father God. You are the King of Kings, O Lord, and you are the Lord of Lords. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Ama, minsan pa kami lumalapit sa iyong harapan, O Father God, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga bawat anak mo, Panginoon, na mananampalataya, O Father God. Pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng strength, Panginoon, na paglabanan ang lahat, Panginoon, ng kaway ng sanlibutan, Ama. Lord, cover us, Panginoon, na protektahan mo kami ng iyong banal at makapangyarihan, dugo, Panginoon, na upang hindi kami maligaw ng aming dinadaanan, Panginoon, na Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang uri ng temptation, Panginoon, habang nandito pa po kami sa mundo, sa battleground, Panginoon, na alam namin, Ama, na hindi kami exempted, Panginoon, na danasin, Lord, ang mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, ang ilalapit namin sa iyo, Ama, na bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na to overcome, Panginoon, ang mga pagdadaanan namin pagsubok, Panginoon. Na alam namin na ang pagsubok na ito, Panginoon, ay siyang magpapatatag sa amin, Panginoon. And Lord, even ang aming mga pamilya, Panginoon, na protektahan niyo sila, Panginoon. And Lord, we pray, O Father God, na ma-overcome namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng daranasan namin pagsubok, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon.
Dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil ikaw ay dakila, Panginoon. Alam namin, Ama, na napagdaanan mo na ang lahat ng ito at napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, hindi kami nagpapasalamat, Panginoon, sa katagumpayan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na bilang iyong mga anak, Panginoon, na anumang uri, Panginoon, ng kaway ng kaaway, Panginoon, na binabalak sa mga anak mo, Panginoon, Lord. Wasakin mo ito, Panginoon. Wasakin mo ang anumang hadlang, ang anumang plano ng kaaway sa aming mga buhay, ibig sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon, na kahit napaka-imposible na para sa amin, O Father God. Pero sa iyo, Panginoon, walang imposible, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lamang ang itataas namin sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw ang lagi namin unahin, sambahin, Panginoon. Kaya, Lord, we declare, O Father God, ang katagumpayan sa bawat buhay ng anak mo, Panginoon, na tapat na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. We declare, O Father God, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin, Panginoon, dahil sa iyong habag at biyaya, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, muli po, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na manalangin upang makausap ka namin, Panginoon. Lord, alam ko, Ama, na kung ang mga puso namin ay malinis, Panginoon, tapat sa iyo, Panginoon, walang magiging hadlang, Panginoon, upang hindi mo kami marinig, Panginoon, upang hindi mo pakinggan ang aming mga dalangin, Panginoon. Kaya, Lord, we claim, O Father God, Lord, na dininig mo na ang aming mga panalangin sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo ko po, Panginoon, binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagduwalhati sa natatanging pangalan ni Jesus na taga-nasa. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you. For we know we are not against flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Father in heaven, continue, O Lord, in our weakness, O Father, to continue to come to you, O Lord, and as we battle this, O Father, in the form of our weaknesses, O Father, give us that courage, O God, not to fear, O God, but to continue to trust in your words, O God, that panalunan namin, Panginoon, ang kadiliman, Panginoon. That in your words, O God, you strengthen us, O God. You give us that courage, O God, to fight back, to stand, O Lord, against those principalities, O God, in the darkness, O God. Through your words, O God, through your promises, O Lord, you provide, O God, you provisions, O God. Hindi mo kami iniiwan, but you continue to let our faith stand firm, O God, through those words, O Father. Lord, we thank you, God, that totoo ka. Hindi ka nagbabago noon at hanggang ngayon, Panginoon. That you stay with your people, O God, na nagpapatuloy sa inyong kautusan, na patuloy na ginagawa ang yung kagustuhan para sa tao, Panginoon.
Lord, you have shown us, O Lord, you have shown us in your words, O God, oh, your faithfulness, O God. Basta ang sabi mo lang, magtiwala at patuloy ang pananampalataya namin, Panginoon. You will fight with us, O God, this battle, O Lord. Even to the end of, wala na kaming pupuntahan, but your words is the lamp unto our feet, O God, that you continue to be with us, O Lord. You continue to give us the strength, O God, to move forward, O God, as long as we trust in you, O Father. Thank you, O Lord, that sa lahat mga aspeto ng itong aming nakakahadlang, Panginoon, alam namin, may kasiguraduhan kami dahil nandiyan ka, Panginoon, na gumagabay sa amin. Na anumang mga hadlang na ginagawa ng kaaway, Panginoon, alam namin, mas makapangyarihan ka, Panginoon, doon. Kaya, Lord, patuloy i-infill sa amin yung na patuloy kami magtitiwala at patuloy kami mananalig at patuloy kami mananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa kahit mang anong oras ng sitwasyon ng aming buhay, God, kami yung mga anak na nananampalataya sa iyo, patuloy mo isilyuhin ito sa aming puso, Panginoon. Yung pagtiwala at manalig at manampalataya sa iyo at patuloy yung Espiritu Santo, Panginoon, mag-uudyok sa amin at mag-aayos ng lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa banal na dugo mo na patuloy mo kami pinagbabalutan, pinoprotektahan na hindi kami maagaw ng kaaway. Kami lahat ng mga leader ng Liverboard Ministry Taiwan, Panginoon, kahit saang sulok man ng Pilipinas, Panginoon, o sa mundo mang, Panginoon, na tuong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo kami pagkabalutan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Dahil alam namin na itong dugo na ito ay siyang mag-protect sa amin, Panginoon, sa magawain ng kaaway, Panginoon. Sa lahat ng pamilya, Panginoon, lalo na yung mga OFW na dito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ang paligid, Panginoon, ang paligid ay grabe, Panginoon. Hindi namin may sabi man, Panginoon, at alam ko, Panginoon, alam mo, Panginoon, na ang sitwasyon ay talagang yung kadiliman, Panginoon, ay talagang napakagrabe, Panginoon. But Lord, we, as the representative of sa paggagabay ng mga OFW, one of the representatives sa paggagabay ng mga OFW, God, patuloy mo kami continue to lead us, O Father, to what you want us to do. Thank you for your for the favor, for everything, O God, that we know in you we have comfort, we have peace, we have courage, O Lord, we have strength, we have everything, O Lord. Thank you, Father. Thank you, O Lord, for itong mabagay na ito na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Dahil alam namin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya, Lord, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang ang kadakilaan, sa iyo lamang lahat, Panginoon, dahil ikaw ang kaisa-isang Diyos sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name I pray. Amen. Morning po. Morning. God bless. Good morning po.